So again, ako day si Kuya Vidal sa nakaila sa kuha. So napod ko a little bit of i-share sa kuang testimony gamay para at least mailhan pod ko ninyo gamay sa pa nakaila sa kuha. So anyways, my topic for this afternoon is the importance of commitment. Sige, asa na to na madunggan ang word nga commitment? Hala, nasa giingon. Sa uyab-uyab. Uy, sa uyab-uyab daw. Okay. Ay, atik-atik mo. Dito po muna kataon, na. Okay. So, karon ato adong i-deepen atong understanding ana nga word. Kaysa to magamit-gamit ang word nga commitment. Pero ang meaning yun ana, dili, wala ta kasabot. Tama ba? Pangutan na rin mong katapan. Ano sa'yo meaning sa commitment? Wala siya tubag, no? Uyab-uyab, gyapon. Anyways, adto ta sa karon. So, the importance of commitment. Unsa ka importante ang commitment? Ang commitment is, basahon daw nato, be? The state or quality of being dedicated. Dedicated of something or dedicated ta sa isa ka cause or activity or etc. So sa Cambridge Dictionary pod, commitment is a promise or firm nga decision to do something. Ingna imong katapad be, ang commitment kay promise or firm nga decision. Now, kisay gusto okay lang sa inyo mag-share ko little bit of my story? Okay lang? Sige. Now, let's talk about my experiences regarding that word. Kanang commitment nga word. And how it affects my life. Kagiunsa siya pag-apekto sa akong kinabuhi. So, okay lang man mo, wala na may choice. Okay. Sige. Isa round ta ka picture akong ipakita. Pero basig matingala mo anong gubot akong buhok. Sibi ako ana-ana. So, gikomot ko niya kay wala siya kabalo, naniluhod na ko. Nag-propose ko sa kuang wife karon. Nganong gi-share man na nako, matuan ang istoryahan karon. So, I decided to pursue my wife now. Muna siya sa una. I prayed about it, giampuan yun ako nagtaman. And also, gitagaan ko peace ni Lord, confirmation. Especially pag pananghid na ko sa iyang ginikanan o sa kuang ginikanan. Also sa muang mga leaders. So naay confirmation. So, lovely day kay na para sa kuha. Sweet kaayo kay it's a sweet yes. Diba? Grabe ang emotion kanang murag wala na kay laing gipanglantaw kundi iyang yes. Diba? Kay kung magno siya na. Diba? Pero grabe ang emotion na full of kanang love, kanang wala ko'y laing longing, kundi gusto gyud nako siyang minyuan. So, but of course, sa inyo nga nag-eskwela pa, mga girls, kung kanang naga-pursue sa inyo wala na siya intention of marrying you, then dili na mao ang right man. O, ingna mga girls, be. Kung kanang naga-pursue sa inyo especially nag-eskwela pa mo, or dili pa mo ready, wala siya intention to marry you, it's not the right man. Amen ba? Amen, girls? Okay. Now, sa boys pod, ayokog ingna nga gusto na ni mo minyuan. Kung nagsamok-samok ka karong nag-eskwela pa siya. Ngano man, if nana siya intention to marry you, i-respect niya ang time and season nga naa ka karon. Tama ba? And vice versa. Pasabot, ginarespeto po nimo yung season nga naa ka karon. Pasabot, ginarespeto nimo ang nagpaskwela sa imuha, di ba? Ang mga tao na naga-support sa imuha. So ana,
Kasi nga naman, everything can wait, di ba? So, fast forward. So, we are married now for almost 4 years. So, nanapon mi baby. 1-year-old. Tapos, mag 4 years na mi this next year, June. So, layo kitang nabta, no? Pero, padayan lang ta. But you know what? In the first year, grabe pud kay ang emotion. Kanang everything is like a unsay kuan first year kuya. Na-shock si Kuya Buddy. Basta it's like you're in a paradise. Meaning murag wala nimo gi-imagine nga naa ka dira nga kanang nadayon gyud ang imuhang gusto. So, pero it's not always like that in marriage. Moabot ang time nga i-test ang imuhang commitment. Oh, diri ni naabot ang word nga commitment. And it is by the grace of God, by the grace, grasya lang yun sa Ginoo nga makastan na nga time. Nga matest ang commitment. And of course, ako lang ning gi-share just to tap the word commitment, no? Especially when we commit our life to Jesus. So committing our life to Jesus is also a relationship. Relationship, dili siya ingon nga kanang ni-commit lang ta kay gusto ta. Pero ni-commit ta into relationship with Him. Ingnay mong katapad, relationship with Jesus. Amen. So, mag-share na po ko gamay sa akong story. Let's go back to the time when I received Jesus as my Lord and Savior. So, in 3rd year high school, I gave my life to Jesus and committed to follow Him all the rest of my life. Ano ko, Lord, mo follow jud ko sa imo, Lord. I-commit yun ako akong life, Lord, sa imo, ha. Nagrepent ko sa akong mga sala. Then, passionate kay ko sa pagsik sa iya, ha. Gusto kay ko mag-attend og Bible study, simba, kada Domingo, gusto ko mag-prayer. Daghan ko gipang buhat kay gusto kanang kuan pa ko ba inspired kay ko kay Lord. Di na ko ma-imagine nga ako nga makasasala gipasaylo niya. So, excited kay ko nga mo follow sa Ginoo nga love kay ko niya. So, it's like in the song nga when prayer was sweet, katong nga time, the sweetest thing I know. Katong prayer ba? Ang pinaka-sweet sa kuha nga butang sa una katong gi-receive na ko si Lord Jesus Christ as my Lord is ang makigpag-istorya sa iya. And also, God became my first love. Si Lord na akong na first love. Amen ba? Tinuod ka ng true love. First nga true love. So, I am so in love with Him. Inspired yun kay ko. But, of course, niabot yapon ang time nga gitest ang commitment. Ang akong commitment kay Lord. Niabot to nga time. Niabot ang time nga sa akong kabisi, I have to choose musimba ko or dili. I have to choose moadto ba ko og prayer meeting or dili. Moadto ba ko og Bible study or dili kay gi-invite man ko sa akong barkada. Or I have to choose kay naay mas importante. Kada gani maglibog ka asang mas importante. Katry na kana. Libog ka asa may mas importante oy. Pero na po usahay di ka maglibog, kabalo na kasi mo sarili asa ang mas importante para sa imo. Tama ba? Amen. So naniabot mga family problems, busy ang schedule, laag with friends. Usahay makondemn pud ko kay makasala ko. Usahay ikuan ko sa enemy nga inani ko, ay nana ka, ayaw nagsimba oy. Okay ayo. Pero gites akong commitment. Mag-base ba akong commitment sa akong performance or dili? Diba? Nakasala ba ko? Magbag-o ba akong commitment? So diri na to masabtan unsa gyud na yung word nga commitment. So kato nga mga testing, mas kinahanglan nako ang grasya gid sa Ginoo and commitment to continue pursuing the Lord. Amen. And there is cost in following Jesus.
Say cost. Say cost gani sa Bisaya? No, naay price. English magyapon. Naay presyo or naay ang bayad sa pag-follow kay Jesus. Inay mohang katapad naay bayad, uy. Free ang salvation, pero ang pag-follow kay Jesus naay bayad. And that's in the Bible. And we're gonna read that to this afternoon. Okay lang sa inyo ha? Magbasa ta? Okay. Kaya di man ni word ni Bidal, word of the Lord man eh. Di ba? So magbasa kita Bible. So, mo ni siya sa Bible, sa Matthew 8:19 to 22, the cost, ang bayad sa pagsunod nato kay Jesus. Ana siya diri, a scribe. Unsa nang scribe? Pasabot ana, high ranking na siya sa religious nga organization. A scribe came up and said to him, ana siya kay Jesus, "Teacher, I will follow you wherever you go." Sundon ta ka, masing asa ka mo adto, teacher. Pero ana si Jesus, ang mga facts na ibangag nga katulga nila. Ang mga langgam sa langit, na sila'y mga nest. Saan ang nest? Salag. Pero ang Son of Man has nowhere to lay his head. Another of the disciples said to him, "Lord, anak pong isa pod, let me go first and bury my father." And Jesus said to him, "Follow me, at sundi ko, and leave the dead." Pasagdi na ang patay nga mulubong sa iyang sarili. So, gi-challenge ni Jesus sila na bilangon ang cost or ang bayad sa pag-follow sa iya. Kaya dili naagi mawala sa tua sa pag-follow nato kay Jesus. Sa kuha, unsay nawala sa kuha? Akong worldly friends. Di na sila ganahan sa kuha. Pag-follow na ako kay Jesus, tingala na lang ko ingnan ko nagpastor. Ya KJ man kay kaoy. Kaysa una, ang among mga topic bastos. Di naman ko ganahan. So KJ na ako. So that's the price. Dili na sila ganahan sa kuha makipag-friends, kaya dili na may pariha. So, sa paman, dire, si Lord, gusto ni Lord nga, we will live an unconditional nga, kanang trust and undivided affection for Him. Kaya nga naman, kung saan ang meaning anang foxes have holes, birds have nests, may pa di ang, murag ang ana si Lord ba, may pa ni mga hayop, na comfortable pa sila, na sila matulugan. Sabay sa kuha, it's not comfortable. So it won't be comfortable following Jesus. Kaya nga naman, pwede kay persecute sa mong parents, persecute ka sa mong friends, i-persecute ka sa mga tao na kapalibot sa imuha, usahay na yung mga challenges, mga testings nga moabot. Di ba? So, but when we lose everything in this life, is Jesus enough? Sakto. Kuan ba? Enough ba si Lord sa imuha? Maski mawala na ning tanan. So diri ana si Jesus nga wala siya nag-ingon no nga kung mo follow mo kay Jesus wala na mo ibalay. Kay I do believe kita tanan diri na ibalay, di ba? Tama ba? Okay. Wala po siya nag-ingon diri nga dili niya gusto madawat nato tong inheritance. Kay kano the second kanang ikaduha nga person ang iyang ginahuna kay ang iyang madawat kung mamatay na ang iyang papa na siya madawat nga inheritance or pabilin. So God is just telling na we must have with a life nga unconditional atong trust sa iya. Dili ta magsalig sa mga butang nga atong madawat. Dili ta mo follow kay Jesus kay tungod basig may nani ko, madato ko or wala na dili na mo ang gi-promise ni Lord. Wala siya nag-promise og kanang comfortable nga wala gi problem nga life. So ang gi-promise ni Lord is ang ato ang eternal life. Of course, i-bless ta ni Lord, no? Pero it's not always that comfortable. Amen. We don't follow Him because of what we can get from Him, but we follow Him because He is God. Amen ba? We follow the Lord because He is the Lord. Amen.
Next, when we are only interested in God. We only give Him time when circumstances permits. Kung interesado lang daw ta kay Lord, muhatag lang tag time kay Lord, basta pabor ang sitwasyon. Tama ba? Pero og natay commitment dira sa Ginoo, committed ta kay God, wala tay dawaton nga excuse. Pasabot, buhaton natong tanan para lang mo follow ta kay Lord. For example, sa una, wala pa ko'y deep nga relationship kay Lord. Musimba ra ko, musimba pod ako ang parents. Pero the moment na ni-commit na jud ko kay Lord, all throughout the week, maningkamot ko makatigong pamasahe padurong sa church. Dili na ko mag-agad o kanang musimba ba akong papa or dili? Musimba jud ko. Kaya na ako'y commitment, gusto na ako i-pursue si God. Amen. Also, sa una, mas i-prioritize na ko ang laag with friends kaysa sa ako ang family in the Lord. But the time na nag-commit na ko kay God, mas gipili na ko akong time with the family of God. Kaya nga naman, ma-encourage ko sa ilang life to really pursue the Lord. Magtanaw ko sa ilang life. Then, makashare pod ko sa ko ang mga problems. Sa barkada, usahay, mag-share ka, gi-share pod sa pikas, gihimo kag katawanan. Pero sa family of God, especially someone you can really trust. Ganahan ka, gaan imuhang loob kay naka-vent out ka. Amen ba? Naka-relate ba ang uban? Amen. Lahi ra jud ang mabuhat basta committed ta dira kay Lord. Ngano man, the moment manggod nga dili nimo feel nga mo pursue kay God is the very moment nga mas kinahanglan nimo si God. So, dili na siya based on emotion. Usahay mo simba ta kay katong sugod pa lang gusto kay ko musimba kay grabe in love kay ko kay Lord. Pero maabot ang time nga broken kay ka na kay ginaagian, musimba ba gihapon ta? Mo-attend ba gihapon ta og youth service? Mo-attend ba gihapon ta og Bible study? Or down kay ta nga nakalimot na ta nga naatay commitment? In times when we are so down, kan down kita, kanang feeling broken kita, kanang that's the time nga ginatest ni Lord ato ang commitment. And matingala na lang ta, nga ni-commit yun ta, Lord, moadto gihapon ko, masing kahilak ko na kaya akong kasing-kasing. Tingala kapag abot ni mo dito, Lord, para sa kuha ng word. Na-encourage you ko, Lord. Thank you kay sa imuhang word. Because of the word, commitment. Tingnan imuhang katapad, commitment. Mga single, ayaw jud mo ka-attract anang walay commitment kay Lord. Diba? Maglisod nag-commit sa inyo, di gani ka commit kay Lord sa inyo pa. Amen? Amen. Plus, bonus na lang yun ng kuan, pagkagwapo or pagkagwapa. Ang inyo yung tanaw, no? I tell you, tagaanta mo og ka ng kuan, best nga advice. Ang pangitao ninyo, kung in love kayo mo kay Lord, attracted kay para sa inyohan ang in love pud kay Lord. Wow, amazing, in love kay sa ako ang inlaban pud. Diba? Mura nag-triangle. Sige daw, mag-sample daw ta. Si Kuya John na lang og si okay lang, si Ate Karil, si Kuya Buddy. Palakpakan na to sila. Oh, triangle ni siya, triangle. Love triangle ba? For example, si Kuya Buddy, si Lord. For example lang it's not what you think. Si Kuya Buddy, si Lord. And all throughout sa ilahang personal life, na sila personal relationship together kay Lord. Then wala pa sila, dili pa sila minyo that time. Minyo naman ni sila karon guys walay Malaysia. So, hinahinay sila dot-dot kay Lord. Hinahinay. Dool mo kay Lord. Dool kay Lord. Dool sila kay Lord. Grabe yun ilang pagdool kay Lord. And, that time nga in love na kay sila kay Lord, nagkitaay ra sila sa unahan. Ana. Diba? Inana ang best nga relationship. Thank you, kuya, mga ate. Thank you. Inana ang nindot nga relationship. Magkita mo kay Lord. Di ba?
Ug si Lord na mo ingon mo approve, siya gyud na. Di ba? Kaysa mo diretso si John kay Karil. Nya dito pa sila mo sabay kay Lord, nya diday mo sabay ang isa. Unsay mahitabo? Di ba? Nay mabilin. That's why naay mga families pud karon nga ang papa lang ang purso kay Lord, lay ang mama kay nara sa balay, di mo simba. Or ang musimba lang kay ang mama, ang papa nabilin lang sa balay. Di ba? So gwapo gyud, nindot gyud nga dito ta kay Lord, dito magkita ay. Amen ba? Amen. Mana usabon ako, mga single dira, agin mo ka-attract anang walay commitment kay Lord. Amen. Okay, mo ni ako na kita po isa ka pastor nagingon siya. We cannot do everything because we only have limited time. Limited lang atong time diri sa kalibutan. Tama ba? Then, limited lang po ang ato ang resources, mga kabtangan. Dili na to mabuhat yun tanan-tanan. Tama ba? And busy tanan with our own lives, so we can only give time to what is important to us. Di ba? Di man nato mabuhat tanan. So kita nay mo balanse kung unsa importante para sa tuwa para matunga-tunga nato atong time. Mahatag nato kung sa para sa importante sa tuwa. Sakto ba? Tama ba? So, if God is important to you, then you will always find time for Him. Amen ba? Kanang nakoy schedule sa kuan ba? Nganong nag-schedule man sila Sunday oy? So akong buhaton, hangyoon ako sila nga pwede ba i-reschedule kay musimba ko? Diba? Dili kay mo therefore conclude nga ay mulaag jud ko, nakaset na jud ang time. Wa na jud mabuhat, di ba? Or kanang, di ba pag birthday sa inyohang family member mo, adto gid mo? Or wala mo ga birthday? Wala na sa inyo, aday? Pero usually, basta close ang person sa inyo, especially pag, if it's their birthday, mo adto gid ta, kinay kaon. Then of course, dili gyud kay tungod valuable sila sa tuwa, di ba? They are family or friend. Pero if we treat God, our time with God, as a birthday celebration of someone we are close with, mangita gyud tag way nga mo adto ta. Bahalag mo apas lang basta mangita gyud way. Di ba? Malate lang gamay or magtaligsik lang gamay, nawala na ang commitment. Di ba? Wala mong gugipayong, sipunon mang gudayin ko. Di ba? Pero pag maglaag, bahalag maulanan. Diyan na nato ang makita ang priority. Speaking of priority, itaas daw atong kamot be right hand. Right hand. Okay. Ang thumb na to kaning hinlalaki na diri sa taas. So yan na ang kamot. Modo ni ang dapat priority. God. First gid si God. Next kay ang family. Kung minyo na spouse, next din children. Pero kung dili pa, family. Next, ang ato ang school o work. Next is ang ministry. Then friends. Ang uban, baliktad. Mayroon daw sila priority nila si God, pero unahon perminti ang friends. Di ba? Then, ministry. Then, sa ganito sunod, school, family. Last na si God. Diba? Pero wala ko nag-ingon ha nga simba lang or tanan activity sa church. What I mean is prioritizing God is kanang sa tuwang personal nga relationship with Him. Do we really prioritize Him? Every time nga natay buhaton or natay mga decision making sa life, priority ba nato nga mangayo ta og guidance kay Lord? Priority ba nato si Lord in times nga kanang we are hurting? Priority ba nato makigstorya sa iya ha? Priority ba nato nga mubasa sa word ni Lord? Priority ba nato nga mo worship, mo pray? Di ba? So if God is important to you, then you will always find time for Him. O tanay mong katapad, is God important to you? So let's talk about these verses.
In 1 Kings 8:61, ana siya diri, and may your hearts be fully committed. Unsa ang fully committed? 100%. 100% committed. Tama ba? To the Lord our God, to live by His decrees and obey His commands at us this time. So, hatag og example, si David, kini ko nilihok. Og si Simon pod. Kini nilihok pod. For example, si Simon daw si Jesus. Tapos si David, pag mo yung tag fully committed dira kay Lord, mean full good 100%. Pero si David, tayo si Simon, mo ni siya si Jesus. Si David, gusto ko kini i-pursue si Lord, gusto kini i-commit ang iyang self. Oh, mulakaw na si Lord, mo follow ka, follow. Pero nasa bit-bit permente. Oh, ayaw pagpalabig lakaw. Okay. Oh, sige, balik ya po natong kuan pormaha. Balik atong pormaha. Makita ninyo si David, gusto siya fully committed kay Lord, pero nasa gina-hold back. Nasa gina-carry. Kanang unsa man ni possible sala, addiction, or mga butang na wala pa na surrender dira kay Lord, or wrong relationships, other commitments, or kanang selfish ambitions. Gusto siya pero maglisod siya o kanang buhi po dani. Now, tagaanta mo question. Fully committed ba ang tawag na? Dili, di ba? Unsay pasabot sa fully committed? Biyaan niya. Mugunit siya sa Ginoo. Dili siya mag-worry, mo trust siya. Nga katuntanan iyang pangandoy, bahala na si Lord na bahala ato. Wala siya nangandoy, dili ko pasabot atong kuana, itong mga sin ha. But fully trusting God sa iyang commitment dira kay Lord, nag-trust siya fully nga kanang si Lord yung mubit-bit sa iya ha. Amen ba? Mo-sustain sa iya ha. So thank you kayo. Palakpakan nato sila David ug Simon. Amen. So yung na inyong katupad fully 100%. Sige na. Tapik ka na 100% na yan. I-100%. Ayaw na ng 75. Ayaw ng 98. Di po na fully. Oy. 98%. Is that fully? Di ba? Bisag 99.9 of germs. Di ba? Di gapon full. Amen. Sa Deuteronomy 6:5 kani basahon nato all together be. You shall love the Lord with all your heart. Tama. With all your strength. Amen. Kani Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do. Masing unsa imong buhaton mo commit daw ta kay Lord. And He will establish your plans. Amen ba? So naaday na sa Bible no kanang commit na word no. Na mo commit ta fully 100% dira kay Lord. Dili deta magbilin. Tibuok jud mao din ang gusto sa Ginoo, tibuok. Dili kulang. Tested during challenging times. Ang ato ang commitment, i-test yun na during challenging times. That's why it's called commitment. Dili the moment nga moingon ka sa tao nga grabe iyang commitment oh. Pasabot nay ni agi, nay nahitabo pero nagpabilin siya. Mo nang nakaingon ta nga grabe iyang commitment. Mo na ang commitment, dira gyud na matest kung committed ka, kung na kay ginaagian pero nagpadayon gihapon ka. Tama ba? And commitment to God should have an open and honest communication to Him. Pasabot dili ka makalahutay ang commitment nimo kung magatik-atik ka kay Lord. Magatik-atik ka nga okay pa ko Lord. Kung dili mo ingon jud ka og tinuod. Moingon ka og honest nga Lord dili na ko okay. Nagasimba ko Lord pero dili ko okay. Dili ko fully committed dira sa imuha. Ana na siya. Then it requires trust, honor, respect, and quality time dira kay Lord. So usahay grabe kita sa ministry pero deep inside kabalota nga wala ta nag-fully or 100% nga commit dira kay Lord. Tama ba? Amen.
So ana siya diri nga James 4:8, draw near to God and He will draw near to you. Giingon ba diri nga muunag draw near si Lord bago ka mo duol? Dili, di ba? Ingnay mong katupad, ikaw ang muuna. Sa ato pa, ikaw ang nagdetermine sa imong closeness dira kay Lord. Kung close kay mo ni Lord, pasabot, ikaw ang niduot. Ikaw ang nidro, ikaw ang dot-dot dira sa Ginoo. Mo nang nidot-dot po ang Ginoo sa imuha. Kay nidot-dot man ka. Amen. So kung gusto ka na duol ang Ginoo sa imo, duol ka sa iya. Simple lang. 'Di ba? Muhinta nga layo na makakay si Lord sa kuwa eh. Lord, layo na kay ka sa kuwa, Lord ba? Unsa na imong gusto? Duolon ka ni Lord. Hala, duola siya. Ana iyang word. Draw near to God. Duol sa Ginoo. Ug duolon ka niya pod. So kung gusto ka na i-commit ang imong life kay Jesus karong adlaw, if you want to kanang nag-speak si Lord sa imong kasing-kasing karon na i-recommit ang imong life, or you want to give your 100% nga commitment dira kay Lord karon, gitouch ni Lord ni Holy Spirit ang imong kasing-kasing na gusto gyud ka 100%, wala na kay hold back. Lord, ako na ning ibiyaan tanan, Lord, 100% ako ang commitment dira kanimo. Kung ginatouch ka ni Lord karon, pwede ka mo duol diri sa tubangan amo kang ampuan. If the Lord is touching your heart and you believe that you need to renew that commitment to God sa imong kasing-kasing, ikaw nakabalo. Dili ako, dili ang sila kuya nato or mga ate, but ikaw mismo, you are the one. You are the one that determines kung unsa ang imong sitwasyon dira sa sulod. Kung unsa atong commitment dira. Ayaw ka ulaw, igsuon. Ampuan mo namo. Kamo nakabalo sa inyong kasing-kasing, no, pwede kay ninyo istoryahon ang Ginoo karon. Masing asa mo, paminahon mo sa Ginoo, kabalo ang Ginoo sa inyong kasing-kasing. Kabalo pud siya og naninuod ba gyud mo o wala. Kabalo ang Ginoo sa inyong kasing-kasing if you really want to commit to Him all your life to Him. Ang tibuok yun, walay ginabilin. Kung naman kay mahuna-hunaan karon no nga kanang sa imong kasing-kasing nagahuna-huna ka nga ginapakita niya sa imuha nga kanang nga butang mo na nagahold back sa imuhang pagpursue dira sa Ginoo. Atuan na siyang i-surrender. I-surrender karon sa Ginoo. Pakigistorya sa iya. Draw near to God and He will draw near to you. And all to Thee, my blessed Savior, oh, I surrender all. Amen. Once again, hatagan na itong kusog nga palakpak ang Ginoo. Hallelujah! 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 Hi sa tanan. I hope nga bless mo na naminaw sa word sa pulong sa Ginoo. And if God is convicting you or naga-convict sa inyong kasing-kasing to really commit your life to the Lord 100%, I hope that you will find a church or you will attend Bible studies that will make your relationship with God grow even more. If you want to check more videos, encouraging videos, you can subscribe in this channel. And I pray wherever you are, there's the peace of God in you. And kitang tanan mag-grow together. God bless. Shalom.